anak ay ang ningning ng kaluwalhatian ng Diyos at ang eksaktong representasyon ng kanyang pagkatao na umaalalay. Okay? So, yung word na sustaining sa Tagalog ay umaalalay sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang makapagbigay ng paglilinis para sa mga kasalanan, naupo siya sa kanan ng kamahalan sa langit. Ganyan din po ang salin dito sa Hebrews chapter 1 verse 3 sa ang Biblia Tagalog. Itong abtag na ito, ang Biblia Tagalog. Makikita po natin yung salin ay pareho. Basahin po natin. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas at ang kanyang inaalalayan o inaalalayan, sustaining ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan ng kanyang salita. Nang magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Praise God. Amen. Palakpakan natin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, aming Ama, salamat po sa pagbasa sa iyong salita. Pinagpala mo na ito sa aming kalagitnaan. At kayo po ang siyang magsasalita at mangungusap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng mensahe na inilaan mo ngayong umaga. Salamat po, Ama. Amin pong inaabsorb ang lahat ng amin pong maririnig mula sa iyong salita. Amin pong sinasaway ang anumang istorbo, panggugulo sa isipan o anumang balakid na hadlang sa pagpasok ng iyong salita sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, kami po ay mananatili na ang aming mga tenga ay nakatuon lamang sa iyo, Panginoon, ngayong oras nito. Salamat po. Inaangkin po namin ang tagumpay ngayong umaga mula sa simula hanggang sa matapos ang gawain mo. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang Diyos. Ang ating pong pamagat ng ating pong pag-uusapan natin ngayong umaga ay God's sustaining grace. Okay, kaya paulit-ulit kong binibigyan diin yung word na sustaining. Okay? God's sustaining grace. Sa Tagalog, pag-alalay ng biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Tiningnan ko po ito sa Bible commentary, yung word na sustaining grace of God, ganito po ang kahulugan. Pakita natin sa screen. Nilagay ko po ito sa screen para po makita po natin. The sustaining grace of God is the divine assistance that empowers believers to persevere through challenges, maintain their faith, and remain steadfast in their spiritual journey, even when faced with weaknesses, trials, and discouragement. It's the ongoing strength from God that helps one endure the difficulties of life and continue in the righteousness granted to them by God through Christ until the end. Amen po ba? Yan po ang kahulugan po ng ang paliwanag. Ano ba yung sustaining grace? Yan po ang eksaktong kahulugan
o paliwanag ayon sa Bible Dictionary. Basahin po natin doon sa Tagalog para po maintindihan ng nakararami. Kasi kinote ko po ito from Bible commentary para po mabigyang diin kung ano ba yung sustaining grace o God's sustaining grace. Sa Tagalog po, ang mapag-alalay ang mapag-alalay na biyaya ng Diyos ay ang banal na tulong na nagbibigay kapangyarihan sa mga mananampalataya na magtiyaga sa mga hamon, mapanatili ang kanilang pananampalataya at manatiling matatag sa kanilang espiritual na paglalakbay kahit na nahaharap sa mga kahinaan, pagsubok at panghihina ng loob. Ito yung discouragement. Tuloy natin. Ito ang patuloy na lakas mula sa Diyos na tumutulong sa isang tao na matiis ang mga kahirapan sa buhay at magpatuloy sa katuwirang ipinagkaloob sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo hanggang wakas. Amen po ba? Malinaw po ba kung ano yung sustaining grace of God? Okay, in English natin, Tinagalog, ano gusto nyo? Bikulin natin, Bisayain natin. Okay, ngayong umaga, sasagutin natin yung tanong na how God's grace sustain believers. Amen po ba? Pakinggan po natin mabuti kasi alam niyo po ba na kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos, wala tayo ngayon. Wala tayong lahat ay biyaya niya. Mula nung tayo ay makakilala sa Diyos, sinusustain niya tayo. Amen? Ngayon, pag hindi natin alam ito, na tayo pala ay sinusustain ng Panginoon, ikaw yung taong reklamador. Ikaw yung taong aligaga sa buhay. Kumbaga, puno ng worries, mga alalahanin sa buhay. Inaabsorb mo lahat ng mga pangyayari sa mundo, sa paligid mo, sapagkat hindi mo naiintindihan na ang buhay mo ngayon ay biyaya lamang ng Diyos. Lahat ng nasa iyo, lahat ng nakamtan mo, lahat yan ay biyaya lamang ng Diyos. Isang isap mata lang, pwedeng tanggalin ng Lord yan, pwede tayong mawala sa mundong ito. Maaring isang bagyo lang dumating, kasama na ang pangalan mo sa mawawala sa mundong ito. Di ba? Katulad ng mga bagyo na yan. Who knows na yung mga tao na namatay ay hindi nila akalain na yung bagyo na yun na naririnig na sa may paparating na bagyo, hindi nila akalain na sila ay mamamatay na. Amen po ba? Yung doon sa Cebu, yung binaha, hindi po sila dinadaanan ng baha. Ang tagal-tagal na nila doon, kaya nga hindi sila lumikas, parang safe na safe sila. So hindi nila akalain, eto na ngayon, yung bagyo na yun na hindi nila sineryoso, di ba? Kasama na pala yung mga pangalan nila na mawawala sa mundong ito sa bagyong paparating na yon. So after bagyo, makita mo doon sa Cebu, sa Iloilo, sa paligid ng ano na yon, daan-daang tao po ang namatay at daan-daan din ang nawawala. Na kinukonsidera na kahit na hindi sila makita ay patay na. Ito rin yung bagyong Uwan. Grabe. Marami ding namatay dito na hindi nila akalain na mamamatay sila sa bagyo na yon. Tapos may paparating pang bagyo ngayon. Ano pangalan ng bagyo ngayon? Berbuena? Parang kasing tunog ng work nila sa apin. Yun ang work nila sa apin. So, hindi natin alam kung yung paparating na bagyo na yan, isa yan sa dahilan kung bakit
tayo ay mawawala sa mundong ito. Di ba? Wala kasi tayo dun sa lugar na napinsala talaga, kaya hindi natin masyadong, para bang, wala yan. Pero kung nandun ka sa lugar na yon, biruin mo yung sa Cebu lang, ang gaganda ng bahay nila, ngayon ay pati loob ng bahay, pinamamahayan ng daga kasi punong-puno ng basura, mga lupa, hindi na nila matirhan. Oh. Salamat sa Diyos dahil tayo ay safe na safe, walang namatay, walang napinsala. Kahit siguro bukong-bukong mo ay hindi nabasa sa baha ng bagyo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos sa pag-iingat niya sa atin? Oh, ngayon, pag-usapan natin how God's grace sustain believers, paano inaalalayan ng biyaya ng Diyos ang mga mananampalataya. Oh. Okay, amen po ba? Oh. Number 1, sabi dito sa ating notes, number 1, God's grace sustain us through strengthen us in our weaknesses. Number 1 po yun. Ang biyaya ng Diyos ay umaalalay sa atin sa pamagitan ng pagpapalakas sa ating mga kahinaan. Sino po dito ang walang kahinaan? Umuwi na siya. Wala pala siyang kahinaan. So, aminado ba tayong lahat na nandito na lahat tayo ay may kahinaan? Amen po ba? Malakas ang amen dito. Dito walang nag-amen. Kayo ba may mga kahinaan dito? Oh. Lahat tayo, maging ako na nagsasalita sa iyo, sa inyong harapan, ay marami po akong kahinaan sa buhay. Kasi kung wala kang kahinaan sa buhay, hindi ka na, kumbaga, kung hindi ikaw Diyos, ay ikaw ay glorified body na. Oh, yun ang aabutin natin kapag bumalik ang ating Panginoong Jesucristo at tayong lahat ay nabago, binigyan ng glorified body, wala na po tayong kahinaan. Wala nang weaknesses, wala nang mga struggle sapagkat tayo ay glorified body. You are in the perfect yung body ay kumpleto na talaga. So super saiyan ka na. Oh, amen po ba? Okay. Sabi po ni Pablo, kasi si Pablo ay, alam niyo ba si Pablo ay mayabang dati? Nung hindi pa siya nakakilala kay Kristo, punong-puno siya ng kayabangan. Ipinagmamalaki niya yung kanyang karunungan, yung kanyang pagiging leader ng relihiyon, ng samahan ng Hudaismo, at ang pagiging Israelita niya. So, punong-puno siya ng kayabangan. At nung makakilala siya sa Panginoon, mayabang pa rin siya. Kaya po siya binigyan ng Lord ng kapansanan na itinuring niya ito ay ang kanyang kahinaan. Na dinalangin niya ng tatlong beses, pero hindi inalis ng Diyos sa kanya. Bakit? Sabi dito sa 2 Corinthians 12:9. Okay, basahin po natin ito. But he said to me, yung Diyos ang sinasabi niya, sinabi ka ng Diyos sa akin, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weaknesses and weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses so that Christ's power may rest on me. Amen po ba? Sa Tagalog sabi diyan, ngunit sinabi niya sa akin, ang Diyos ang tinutukoy niya na nagsalita sa kanya, ang aking biyaya ay sapat na sa iyo, sapagkat
ang aking kapangyarihan ay nahayag sa iyong kahinaan. Kaya't ipinagyayabang ko, eto mayabang pa rin sa dito, pero iba na pinagyayabang niya. Kaya't ipinagyayabang ko ang aking mga kahinaan upang ang kapangyarihan ni Kristo ay manahan sa akin. Kayo po ba ay may kahinaan? O, ipagyabang natin yung kahinaan natin para si Kristo ay makakilos sa buhay natin. Kasi minsan, hindi natin inaamin na may kahinaan tayo, dinidinay natin ito. Yung pala ay, kapag dininay natin yung mga kahinaan natin, hindi makakilos ang Diyos sa buhay natin. Kailangan recognize mo kung ano yung mga weaknesses mo sa buhay. Amen po ba? Oh. Isipin nyo na, bilangin nyo na, ilan ba ang aking mga kahinaan na kailangan kong i-recognize ngayong umaga para ako ay palakasin ng Panginoon. Okay. Amen. Sabi po ng Bible commentary again. Sabi nga, hindi ko na inilagay sa projector dito kasi masyadong mahaba. Makinig na lang po tayo. Pakinggan nyo po ang sabi ng Bible commentary. God's grace gives the power to endure and persevere, not by removing problems or struggle, but by strengthening believers to overcome them. Sa Tagalog, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay ng kapangyarihan upang magtiis at magtiyaga, hindi sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga problema o pakikibaka, ngunit sa pamamagitan ng pagpapalakas sa mga mananampalataya upang mapagtagumpayan ang mga ito. Okay? So, kapag tayo po ay may kahinaan, hindi mo, di ba ang prayer natin, sinasabi natin sa Lord, Lord, tanggalin mo na ito sa buhay ko kasi naghihirap ako sa mga kahinaan kong ito. Iniisip natin na ito ay pakikinggan tayo ng Diyos, pero hanggang ngayon, nandiyan pa rin yun. Di ba? Sino po sa atin yung kahinaan mo ay tinanggal ng Diyos? Wala, di ba? Nandiyan pa rin. Sa halip, ang hilingan natin sa Diyos ay, palakasin tayo upang malabanan natin ang ating mga kahinaan. Mahina ka na nga, hindi ka pa nagpipray ng kalakasan sa Diyos, di lalo kang lalamunin ang kahinaan mo. Amen ba? So, ang prayer natin, ulitin ko, hindi para tanggalin yung mga kahinaan natin, kundi palakasin tayo para malabanan ito. Amen po ba? So, huwag tayong ma-discourage, mga kapatid, kapag nakita mo ang sarili mo na mahina ka, may kahinaan ka. Kasi, minsan, ang kahinaan po ay nasa iba't ibang aspeto. Minsan, mahina ka sa problema. Kapag may problema ka, ay bumibigay ka talaga at ayaw mo nang magsimba. Di ba? Sino po sa atin ang may ganon? Kapag kami problema ay parang pinagsukluban ng langit at lupa. Okay? Ang iba naman ay mahina pag walang pera. Sino po dito ang mahina pag walang pera? Amen. Pagka wala kang pera, hindi muna ako dadalo, hindi muna. Chinachat na ng cell group leader, nasaan ka na? Sunod na lang ako. Susunod na lang ako. Yung pala, susunod, hindi mo malaman kung sa isang buwan, sa isang linggo, kasi nanghihina siya, kasi wala siyang pera. Di ba? Pagka ang kahinaan mo ay pera, apektado ka lagi. Pagka wala kang pera, talagang parang lahat ay kagalit mo. Pagka naman may pera,
Masayang masaya. Yabang na yabang pagka may pera. Pag naglakad, yung kamay, may distansya sa pag lumakad, may pera ko di ba? Pag walang pera, ang lakad niya, walang pera Kapag gano'n ang buhay mo, ang weakness mo ay pera. Sino sa atin ang may weakness sa pera? Sabi sa Bisaya ay pira. Okay? Ang iba naman ay ang kahinaan mo ay mahina ka sa tukso. Mahina ka sa bisyo. Minsan ang kahinaan mo ay babae. Kung lalaki ka ay babae. May mga lalaki naman ang kahinaan ay lalaki din. Di ba? So, pag nakakita ka ng magandang babae, yung ulo mo ay sumusunod talaga, parang electric fan. Talagang, ewan ko, kasi sa babae, may mga babae din na pag nakakita ng pogi, talagang lumulundag ang sabi nga ay nalalaglag ang kanyang panty. Okay. Di ba yung mga biro, mga kasabihan ng pag nakakita ng gwapo ay kasi yung iba naman na kagwapuhan ay makalaglag panty daw. Dito naman sa atin ay wala naman tayong mga artista dito na pag nakita mo ay nawawala ka sa Panginoon, ay sinasamba mo na. Sa ibang malalaking church, sa mga may mga kasama silang artista. Biruin mo kung nagcha-church ka, katabi mo halimbawa si Piolo Pascual, hindi ka makapag-concentrate ng bihirit. Di ba? Kasi mga Christian yan, di ba? Pag nakakita ka ng sikat ay doon na nakatingin, doon na natuon, wala na sa salita ng Diyos. Okay. Yung kahinaan mo, bisyo, pakiramdam mo sa sarili mo, ang may lakas na ibinibigay ang Diyos sa para bang pakiramdam mo sa sarili mo ay pag inabot ka ng kahinaan mo ay hindi ka na makapagpapatuloy. Pero sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, biyaya lang talaga. Amen? Sabi nga natin ay yung kahinaan natin, dapat mong ma-recognize para palakasin ka ng Panginoon. Kasi minsan dinideny natin yun. Ay, ako nagtetingang kawali pagka napag-usapan yung kahinaan niya. Ako hindi ganyan. So, pag ni-recognize mo yon, unang-una ay pagpipray mo siyempre. Na, Lord, palakasin mo naman ako dito. Hindi kasi kahit anong prayer mo na tanggalin, hindi matatanggal. Kasi pag tinanggal ni Lord yan, alam mo, kasama kang matatanggal. Amen po ba? Pag tinanggal ni Lord ang kahinaan mo, meaning mamamatay ka. Kasi ikaw yan buhay mo yan. Pag inalis ni Lord yan, pati ikaw mawawala sa mundong ito. Gusto nyo ba natanggalin ni Lord ang kahinaan mo? Sino ang may gusto? Di ba? Kaya, ang tamang prayer is palakasin. Palakasin ka ng Panginoon para malabanan mo, mapagtagumpayan ang mga kahinaan mo sa buhay. Amen po ba? Amen. Okay. Ikalawa natin. Number 2, God's grace sustain us by giving provision daily. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos ay umaalalay sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng provision sa atin sa araw-araw.
Yung pang-araw-araw na buhay natin, galing lahat sa Panginoon yan. Supply lahat ng Lord yan. Tingnan po muna natin yung meaning ng provision. Provision means the action of providing or supplying something for use. Yan po ang ibig sabihin ng provision. Sa Tagalog, hindi ko na ilagay sa Tagalog, pero tatagalogin ko. Provision ay nangangahulugan ng pagkilos, ng pagbibigay o pagsusupply ng mga bagay para magamit. Amen po ba? So, yun ho ang ibig sabihin ng provision. Ngayon, ang Lord ang nagbibigay ng provision sa atin para may magamit tayo. Anumang uri ng paggagamitan mo, depende sa pangangailangan, God supply our needs. Every time we need. Amen? Sabi nga ng Bible commentary, tininan ko po ang paliwanag niya dito sa provision. Sabi niya, God's grace provides for every need. Often by working through the people around believers, He promised to support them and meet their needs in every situation. Sa Tagalog, ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay para sa bawat pangangailangan. Kadalasan sa pamagitan ng paggawa, sa pamagitan ng mga tao sa paligid ng mga mananampalataya. Nangako siyang susuportahan sila at tutulungan ang kanilang mga pangangailangan sa bawat sitwasyon. So, ang Diyos po ay lahat ng pangangailangan. He promised that God supplies. Ang sabi po ng Philippians 4:19, basahin po natin ito. Philippians 4:19, and my God shall supply. Take note and my God shall supply. Amen? All your needs. Amen po ba? All. Hindi po sinabing susuplayan ka lang ng pera, susuplayan ka ng ganito, but all. Amen po ba? Lahat. Saan huhugutin ng Diyos yung isusupply niya? Tingnan mo kasunod na linya. According to His riches in glory by Christ Jesus. Sino po ang susuplayan? Yung mga na kay Kristo lang. Siya lang ang pinangakuan ng Diyos na lahat ng pangangailangan mo ay isusupply sa iyo. Amen po ba? Do you believe that? Kasi kung hindi kayo naniniwala, burahin natin sa Bible ang talata na yan. Pag nagbasa ka ng talata sa Biblia, ang kailangan mo lang ay manampalataya. Kasi kung hindi ka mananampalataya, kahit basahin mo ang buong Bible, kahit ilaga mo pa yan at pagkapihan mo yung pinaglagaan, walang epekto sa iyo yan. Amen po ba? Pag nagbasa ka ng Bible, kahit isang talata lang, kung may pananampalataya ka, ito ay gagawa sa buhay mo. Amen? Kaya ang nakakaranas lang nito, yung mga na kay Kristo. Amen po ba? Are you in Christ? Are you in Christ? Kasi sila lang po ang pinangakuan na lahat ng bagay, basahin natin sa Tagalog, at ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Di ba? Malinaw. Ayon sa kanyang kayamanan, napakayaman ng Panginoon sa lahat ng bagay. Ayon sa kanyang kayamanan, sa kaluwalhatian, sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya nga, pag hindi ka dumaan kay Kristo, pag wala sa iyo si Kristo, hindi ka
hindi ka kasama sa taong pinangakuan ng Panginoon. Are you listening? Pag sinabing lahat, lahat. Amen? Kasama na po diyan yung hangin na nahihinga mo araw-araw, yung tubig na naiinom mo, yung pagkain na kinakain mo, anumang pagkain yan, nakakataba man yan, nakakapayat, lahat yan galing sa Diyos. Yung kalakasan, trabaho, galing sa Diyos lahat yan. Pera, mga resources natin. Amen po ba? Pamilya po natin, galing sa Diyos yan. At mga taong nasa paligid mo para tugunan ang pangangailangan mo. Ginagamit ng Lord yan. Amen po ba? Lahat ng taong nasa paligid mo ay pwedeng gamitin sila ng Diyos para tugunan ang iyong pangangailangan. Take note nyo ito. Pahalagahan po natin ang mga taong nasa paligid natin. Amen po ba? Ingatan po natin yung mga taong nagpapahalaga sa atin. Ang iba ay palaaway eh. Di ba? Konting dahilan, konting pera, konting aawayin. Ba't mo aawayin? Napaka-tanga mo. Pag ganyan ang ugali mo, malayo ang grasya sa iyo. Kasi, yung mga taong nandyan sa paligid mo, yan ay ginagamit ng Panginoon para iabot sa iyo yung pangangailangan mo. Ngayon, kung inaway mo yan, saan manggagaling? Kahit padalhan ka ng Panginoon ng anghel, kung palaaway ka, kaya, pag Christian ka, palawakin mo. Kung dati ganyan ang ugali mo, ngayon ay magbago ka na. Amen po ba? Konting bagay lang, pagpasensyahan mo na. Yung bang prinsipyong, di bali nang ako ang may masabi sa kanya, wag lang siya ang may masabi sa akin. Pag ganyan ang prinsipyo mo, wala kang makakaaway. Nagdidiman ka ng pag-unawa sa iyo, pero hindi ka marunong umunawa. Gusto mo ikaw lagi ang abutin, hindi ka nag-i-extend na kamay mo para abutin ng iba. Pag-aralan po natin ang buhay, kasi kaya nga tayo nilagay ng Panginoon sa planetang ito na may kasama. Amen ba? Ang termino ng sanlibutan na narinig ko sa kanila, ang pag-angat daw ng tao, kailangan mo ang mga koneksyon, mga tamang taong koneksyon mo. Sa ating mga mananampalataya, yung mga kapatiran natin, ang mga koneksyon natin, mga taong nilagay ng Lord sa ating ikabubuti. Ingatan po natin sila, pahalagahan po natin sila. Dahil anytime, gagamitin sila ng Lord para sa iyo. Di ba? So, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat kasi maraming beses sa tagal ko sa ministry na ang ginagamit sa pangangailangan ko ay ang mga kapatiran. Halimbawa, si Marisa na lang, gamit na gamit sa akin yan. Alam mo bang nakakapag-grocery ako nang walang pera dahil sa kanya? Amen? Kaya, pahalagahan natin, ingatan natin, huwag nating sirain ang ating relasyon. Habang tumatagal tayo sa mundong ito, matagal tayong nagsasama-sama, palalim ng palalim ang relasyon ng bawat isa. Hindi yung habang tumatagal, papasira ang relasyon mo sa kapatid mo.
Sino pang gagamitin ng Diyos? Sila ang ginagamit ng Panginoon para matugunan ang ating pangangailangan. Amen po ba? Oh, para dugtungan ang buhay mo. Oh, amen ba? Madalas ko itong sabihin na kapag mabubuhay ka pa ng isang araw, isang linggo, o isang buwan, isang taon, o maraming taon, ang provision ng Lord ay ibibigay sa iyo ayon sa haba ng buhay mo. Amen ba? Oh. Kung isang araw na lang, di isang araw na lang ang provision ng Lord sa iyo. Pagkatapos yan ay wala na siyang provision kasi mamamatay ka na. Tama ba, mga kapatid? Oh. So habang nagigising ka sa umaga at nagigising ka, ang pamilya mo ay mahalaga, ingatan mo. Kapatiran nandiyan sa paligid mo, mga kapitbahay. Yung mga taong nilapit sa iyo ng Panginoon, nakilala mo, ingatan mo. Ingatan mo ang relasyon sa kanila. Huwag kang palaaway, konting kibot, galit. Oh. Malayo po ang grasya sa mga ganyan. Ang buhay, yung alam nyo ba ang buhay? Katulad yung may tita si Pastor Aileen na ilang taon na ba yun si Tita Mirna? Hindi, nung makilala natin doon sa Pandi, doon si tumira sa Pandi. Mga 4 years ago, 5 years ago, tumira siya sa Pandi. Alam nyo ba, nung tumira siya doon, hindi na ho nakakalakad. Kasi stroke. Sabi ng mga, yung binan ko, maraming tao nagsasabi, maikli na lang buhay ito. Ilang ano na lang yan, kukunin na ng Panginoon niya. May pagkakataon nga na, isang linggo, hindi na kumakain. Sabing gano'n. Pasukatan nyo ng ataol yan. Oh. Alam nyo ba na hanggang ngayon, buhay siya? Hanggang ngayon, buhay. At yung mga taong nag-aalaga sa kanya, yung pa ang nauna. Oo. Yung asawa niya na malakas, na pagka may pupuntahan sa bubuhatin siya, kasi nga stroke hindi na makalakad. Yung pa nauna sa kanya. Umuwi ng Samar, tapos pagdating doon, inatake sa puso, doon na po namatay at inilibing. Hindi na nakabalik dito. Ngayon, umalis na yon kasi kinuha ng ilang kamag-anak nila, kinuha doon sa Pandi. Wala na kaming balita. Isang araw, tumatawag kay Pastora yung anak. Sabi, nandito kami sa ospital kasi si nanay ay sinugod namin. Buhay pa ba yan? Nagulat po ako. Oh. Kaya ang buhay ay hawak ng Panginoon. Kung ilang araw ka pa, ilang taon ka pa, bubuhayin ng Panginoon, isusustain niya lahat ng pangangailangan mo. I-sustain niya. Huwag kang mag-rely diyan sa, halimbawa, nakita mo yung katabi mo na mukhang ilang bulati na lang hindi pumipirma dyan. Natitigok na yan. Baka mauna ka pa dyan. Si Juan Ponce Enrile, 101 years old. Ilang araw pala nakakalipas nung siya ay mamatay, di ba? So, alam niyo ba na yung tao na yun ay ilang presidente na ang pinagdaanan niya, ilang kodita na, ilang digmaan na, panahon pa ng hapon naranasan niya. Hindi natigok yung tao. Matandang-matanda na, kinuha pa ni BBM na kanyang, yung head doon sa kanyang legal counsel. Di ba?
So, buhay na buhay. Ilang beses ko nang narinig na siya ay nasa hospital, pero ngayon, may mga fake news pa nga na lumabas sa Facebook, na patay na daw si Enrile, gayong buhay pa, nasa hospital pa. Oh. Pero nung mag-confirm na yung kanyang anak, at pati sa mga mainstream media ay binalita, doon ako naniwala na talagang patay na si Enrile. Oh. So, sinustain ng Lord ang haba ng kanyang buhay. Oh. Kumusta naman yung mga namatay doon sa bagyo? Mga nakadaan na bagyo. At may paparating na namang bagyo. Hindi natin alam kung sino ang mamamatay. Oh. Si Lilet, alam ko pumunta ito doon sa may malapit binagyo yung nagpunta Nueva Ecija ba pinuntan mo? Malakas yung bagyo doon. Oh. Dito walang bagyo, pumunta siya doon sa lugar na may bagyo. Oh. Buti, nakauwi pa. Hindi pa siya doon inabutan. Oh. Di ba? Hindi mo talaga akalain ang buhay. Talagang biyaya lang ng Lord. Kung ilang taon ka pang mabubuhay, lahat ng pangangailangan mo isusustain ng Lord sa iyan. Aalalayan ka niya hanggang sa dulo. Amen po ba? Amen. Kaya, huwag kang mag-alala. Easy lang ang buhay. Mabuhay ka lang na may pagising mo sa umaga, mag-pray ka, pasalamatan mo ang Diyos sa buhay ka pa. Kung ano nandyan ay pasalamatan mo siya. Hindi yung puro reklamo. Wala kaming ganito, wala kaming ganyan. Si Lord ang magsusupply. At may mga ginagamit ang Diyos para tugunan ang pangangailangan mo, madugtungan ang pangangailangan mo. Maraming beses ko nang napatunayan niya yun sa buhay ko. At alam ko, napatunayan niyo na rin yan sa inyo. Amen po ba? Danas na danas nyo rin yan, kaya lang hindi nyo nare-recognize, kaya inaabot pa rin kayo ng pag-aalala. Ako po, binura ko na sa isip ko yung salitang worry. Binura ko na yun. Na pag kami alalahanin, bahala si Lord dyan. Oh. Hindi ko iniintindi kasi intindihin mo, wala ka namang magagawa, pahihirapan mo lang ang sarili mo. Di pabayaan mo kay Lord. Pabayaan mo siya. Oh. Pag kailangan mo talaga, may darating. Amen po ba? Oh. Pag nawalan ka ng gas, nawalan ng at wala pang dumarating, hayaan mo lang muna. Kasi pinagtitiis ka pa ng Lord na mabuhay na nag-uuling ka muna. Pero hindi matatapos ang buwan ng taon na hindi ka makakabili. Bibigyan ka ni Lord. Di ba? Danas na danas natin yan. Kaya kung ano kawalan, wag mong intindihin. Si Lord ang magsusupply. Pangako niya yan, di ba? Pangako niya yan. Oh, yung talata natin, Philippians 4:19, tandaan po natin yan. Kabisaduhin natin yan. Ilagay natin sa puso't isipan natin na ang Diyos ni Pablo, si Pablo kasi sumulat ito, and my God, sabi niya, ang Diyos ko ang magsusupply sa lahat ng pangangailangan ninyo. All your needs. Oh. According to His riches and glory by Christ Jesus. Amen? Okay, pangatluhan natin ito. Paano sinusustain ng grasya ng Diyos ang mga mananampalataya? God's grace sustain us by giving strength to overcome temptation. Amen po ba? Ang biyaya ng Diyos ay umaalalay sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay lakas para mapagtagumpayan ang mga tukso. Yan. Amen po ba? Oh. James 1:13 to 15. Basahin po natin ito. Okay, basahin natin yung verse 13.
And remember, when you are being tempted, do not say, God is tempting me. God is never tempted to do wrong, and He never tempt anyone else. Verse 14. Temptation comes from our own desire, which entice us and drag us away. 15. These desires give birth to sinful action. And when sin is allowed to grow, it gives birth to death. Amen. Tagalogin po natin ito. Pakita mo sa Tagalog. Sabi sa verse 13, at tandaan, kapag tinutukso ka, huwag mong sabihing, tinutukso ako ng Diyos. Ang Diyos ay hindi kailanman tinutukso na gumawa ng mali at hindi niya tinutukso ang sinuman. Verse 14. Ang tukso ay nagmumula sa ating sariling mga pagnanasa na umaakit sa atin at humihila sa atin palayo. Verse 15. Ang mga pagnanasang ito ay nagbubunga ng makasalanang mga gawa. At kapag ang kasalanan ay pinahintulutang lumaki, ito ay nagbubunga ng kamatayan. Amen po ba? Amen. Oh. Alam nyo, si Satanas, wala nang power sa atin. Binigyan lamang siya ng pahintulot ng Diyos na tayo po ay tuksuhin. Amen po ba? Ang gawain lang ni Satanas na pinahintulot ng Diyos sa atin para masubok ang ating katapatan sa Diyos ay tuksuhin tayo. Kayo ba nakakaranas sa mga tukso sa buhay? Iba't ibang tukso. Tukso sa pera, tukso sa opposite sex, tukso sa maraming bagay para lumayo ka. Ihilahin ka nito palayo sa Panginoon. Ang trabaho minsan ay tukso para ikaw ay lumayo sa Panginoon. Maraming bagay ang ginagamit ni Satanas para tuksuhin ka na lumayo, humiwalay sa Diyos. Yan si Satanas. Sinabi ng 1 Peter 5:8, hindi ko na nilagay sa projector to, na talatang ito, na ang dyablo ay parang leon na umaatungal. Aali-aligid sa mga mananampalataya at naghahanap ng pagkakataong silain sila. Yan ang sabi ng talatang ito. Pero, alam nyo ba na si Satanas, bagamat parang leon, i-describe ng Bible na siya ay parang leong umatungal, kapag tayo po ang kaharap niya, siya po ay nawawalan po ng ngipin. Makakagat ka ba ng lion na walang ngipin? Makakagat ka ba pa niya? Matatakot ka ba sa leon na walang ngipin? Sino po ang matatakot pa? Ay, may leon, takbo tayo. Teka muna, bungi eh. Di ba? Walang ngipin eh. Naalala ko yung kwento nung isang, nung nasa G12 ako, si Doc Alvin nagkwento nito eh. Sabi niya, doon daw sa Amerika, napasyal sila doon sa lugar ng, kung baga sa atin, Manila Zoo, yung ano. Tapos yung mama nagwawalis doon sa sa loob ng kulungan, nagulat sila kasi yung leon nasa likod na. So, sabi niya, "Hey man, there's a lion behind you." Sabi nung ngumiti lang daw, hindi daw nilingon. Sabi daw nung ain't got no teeth. Yun lang daw ang sagot. Ano sabi? Wala nang ngipin yan.
Kaya hindi siya natatakot doon sa leon na yun. Alam niyo bang ganyan din si Satan sa atin? Wala na siyang ngipin. Pwede mong palakpakan natin ang Lord? Tinanggalan. Binungian ng ngipin si Satanas para hindi na tayo magalaw. Pero, isa lang ang pinahintulot sa atin, tuksuhin ka. Kaya nga, pagka siya ay, pag napagkasalan niyang isang tao, siya ay umaakyat sa langit para isuplong ka doon. Siya ay, ano tawag yan sa Bible? Siya ay, nagsusumbong sa Diyos na, ayan, yung kapatid, yung anak mo na si Gilbert. Tulog ka na yata, bro, yan. Nakagawa na naman ng kasalan, tinukso ko, nagkasala. Ganyan siya ay, panay ang sumbong sa ating Diyos, araw at gabi. Akyat panaog si Satanas. Yan ang description ng Bible sa kanya. Siya ay akyat panaog. Siya po ang accuser ng mga mananampalataya. Ina-accuse niya tayo sa mga kasalanang napagawa niya sa atin. Pero ang sabi ng Lord, pinatawad ko na yan. Kaya nawawalan siya ng pangil. Amen? Pag sumbong niya sa Lord, parusahan mo yun kasi nagkasala eh. Sabi ng Lord, pinatawad ko na yan. Amen? Kaya nandun si Jesus sa kanan ng Ama. Pag dumating si Satanas, ano naman Satanas ang chismis mo? Ito, marami. Yung mga kapatiran doon sa SNCC. Natukso ko na hindi mag-cell group. Ayun sila. Pati mentoring, wala. Sasabihin ng anak sa ama, Ama, huwag mong pakiniwalaan niya si Satanas kasi pinatawad ko na yan. Ngayon, pag wala ka kay Kristo, pag hindi ka na kay Kristo, walang magsasanggalang sa iyo. Amen po ba? Kaya pag nagsumbong si Satanas, ay valid yun, nakalista, kasalanan. Kaya si Satanas ay accuser. Amen? Ngayon, para matiyak mo na talagang hindi ka magagalaw ni Satan, sabi ng James 4:7. Basahin po natin ito. James 4:7. Therefore, submit to God. Resist the devil and he will flee from you. Amen? Sabi po ng talata, maikli lang na yung talata na yan, pero punong-puno ng kapangyarihan. Amen? Therefore, submit to God. Magsasubmit ka lang sa Diyos at i-resist mo ang devil at siya daw ay tatakas sa iyo. Diba? Sa Tagalog yan ay, kaya't magpasakop sa Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Amen po ba? Para hindi ka maggalaw ng dyablo, mag-submit ka, magpasakop ka sa Diyos. Kasi kung hindi ka magpapasakop, ay marami siyang pinsalang magagawa sa iyo. Ang simpleng tukso ay, sabi binasa natin kanina, ang nag-i-entice ito ng ating mga weaknesses na makalaman. Amen? Ang tukso daw ay nagmumula sa ating mga pagnanasa. Tutuksoin ka ng dyablo, gigisingin yung lumang ikaw. Yung dating ikaw, gigisingin niya yon sa pamagitan ng tukso. Halimbawa, dati kang manginginom. Hindi ka na umiinom, pero pinadalhang ka ng dyablo ng mga barkada mo dati na mga manginginom. Sige na, tagay, isa lang. Pagka ito ay kinagat mo, natukso ka niya. So, ganyan po ang kaaway. Kaya ang gagawin mo, submit to God. Magpasakop ka sa Diyos. Na lahat ng kalooban niya, yun ang gagawin mo.
itaga mo na sa kung saan mo man itataga. Na mula ngayon, ang kalooban mo, Lord, ang gagawin ko. Parang si Pablo, di ba? Sabi ni Pablo, nakalimutan ko lang yung verse ng sabi niya, ang buhay ko ngayon na ikinabubuhay ay ang paglilingkod sa anak na nag-alay ng buhay para sa akin. Kaya iaalay ko rin ang aking paglilingkod sa Kanya. Ang karugtong nun yung pinangaral ni Pastor Will. Ang mabuhay ay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Amen po ba? Pagka ganun ka, wala. Ang dyablo, makita ka lang, kumakaripas na ng takbo sa iyo. Hindi kanya malalapitan. Amen? So, yan po ang kailangan natin. Dito sa number 3. Pinalalakas tayo ng biyaya ng Diyos para tayo ay magtagumpay sa mga tukso. Kasi ang tukso ay hindi po, sabi nga ni Pablo, huwag mong idalangin umalis ang tukso dito sa iyo. Kasi kung pakikinggan ka ng Diyos, kailangang ilipat ka ng ibang planeta para mawala yung hindi naman pwede yon. So habang nandito tayo sa mundo, laging nandyan ang tukso. Ang iba ay tukso sa pagkain. Lahat tukso. Busog ka na, gusto mo pang kumain. Pati yung hindi mo pagkain, gusto mong kainin. Yan, yung mga tukso yan eh. Di ba? Kasi kaya ang tukso hindi lang marami. Maraming ang taba-taba mo na. Tinukso ka pa ng dyablo, kumain ka na kumain. Ito may mga cake pa dyan. Patay ka, mamamatay ka. Aatakihin ka sa puso. May sakit ka na ngang, high blood ka na nga. Pinadalhan ka ng mga taba ng sabi ng dyablo, konti lang naman yan, kain. Hanggang maparami. Yan. Okay, number 4. Okay. 5 lang po ito. Anong oras na ba tayo? 11:30. Number 4. God's grace sustain us by giving us the ability to endure challenges in our faith. Ang biyaya ng Diyos ay umaalalay sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kakayahang matiis ang mga hamon sa ating pananampalataya. Amen po ba? Okay. Salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon ay mananampalataya pa rin tayo. Ako po ay more than 30 years na, hanggang ngayon ay mananampalataya pa rin ako. Sinustay ng Lord ang lahat ng mga tiisin, mga hamon sa buhay para ipaglaban ang pananampalataya. Amen? Wag mo pong bibitawan yan. Dahil pananampalataya lang ang kailangan mo para makapasok sa langit. Pananampalataya, basta si Lord ang kausap mo, pananampalataya ang kailangan. Gamit na gamit ng isang believer ang kanyang faith sa lahat ng sandali. Amen? Ako pagka medyo nawiwindang din naman ako eh. Yung bang hindi ko na naisip si Lord, balik agad ako. Kailangan. Ang isip mo, kahit ano ginagawa mo, nakaugnay sa Panginoon. Para bang tune in ka lagi sa Kanya. Amen? Kahit may mga kauntahan kami, pero nasa isip mo lagi si Lord. Hindi siya nawawala. Hindi yung pagka may napukusan kang iba, wala na sa radar mo ang Panginoon. Hindi ganyan ang mananampalataya. Kailangan lagi siyang nandyan. Amen po ba? Sabi ng 2 Timothy 2:3-4, endure suffering along with me. Sabi ni Paul ulit ito, as a good soldier of Christ Jesus. Soldiers don't get tied up
in the affairs of civilian life, for then they cannot please the officer who enlisted them. Sa Tagalogin natin, magtiis ka kasama ko bilang isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang mga sundalo ay hindi namumuhay sa mga gawain ng buhay sibilyan dahil hindi nila mabibigyang kasiyahan ang opisyal na namumuno sa kanila. Amen po ba? Ito si Brother Roland may konting training kasi pagka gwardiya ka, may konting training ka about military, about ano. So, pagka sundalo, laging nasa isip nila na bigyang kasiyahan ang kanilang commander-in-chief. Lagi yan. Hindi sila gumagawa na ikasasama ng loob ng kanilang commander-in-chief. Amen? Trainin sila para sa kanya, para sa bayan, para ipagtanggol ito. Katulad, ang AFP natin ngayon, Armed Forces of the Philippines, di ba, lagi yan nagpapahayag, ang aming suporta ay sa Commander-in-Chief na. Sino ang Commander-in-Chief nila? Si Bongbong Marcos. Siya ang nakaupo. Every time na naghalal tayo ng presidente, pag umupo yan, pagka yan ay na-declare at umupo sa kapangyarihan, automatic yun, siya ang commander-in-chief niya. Kaya pagka masama ang presidente, masama din sila, ang mga sundalo. Kasi kung ano utos niya, gagawin yon. Dahil ang prinsipyo nila, obey first before you complain. Hindi ka pwedeng mag-complain sa utos ng commander-in-chief mo. Ganyan ang sundalo. Hindi sila gumagawa ng mga na para bang civilian lang sila, hindi sila nag-aasta ng ganyan. Lagi silang on duty. Tayo ay mga sundalo ni Kristo. Amen po ba? We are the soldier of Christ. So, ang sundalo dito sa mundo, may bakasyon, may pahinga, pero tayo po wala. On duty lagi tayo. Lagi tayong nasa labanan. Lagi tayong nakaharap sa digmaang espiritual. Kaya tayong mga mananampalataya ay isinusustain ng Panginoon para sabi dito, lahat ng mga challenges sa ating pananampalataya ay ating mapagtagumpayan. Binibigyan niya tayo ng ability to endure challenges in our faith. Sabi po ng Bible Dictionary, sustaining grace of God enables believers to continue moving forward when they are discouraged and to stand firm amidst opposition. It helps them to keep their focus on God's path, preventing them from stumbling. Sa Tagalog, ang mapag-alalay na biyaya ng Diyos ay nagbibigay daan sa mga mananampalataya na magpatuloy sa pagsulong kapag sila ay nanghihina ng loob at tumatayong matatag sa gitna ng oposisyon. Nakakatulong ito sa kanila na manatiling nakatuon sa direksyon ng Diyos at inaalalayan upang hindi sila matisod. So, ang mananampalataya, sumusulong yan kahit maraming discouragement sa buhay. Kahit maraming oposisyon, tuloy. Amen po ba? Kahit mag-isa ka na lang, itataguyod mo ang pagiging Kristiyano mo. Hindi pagka mag-isa ka na lang ay para kang hindi Kristiyano. Sabi nga dito, di ba, kanina, sa talata natin, pag sundalo ka, hindi ka namumuhay na parang civilian ka lang. Amen? Ganon din, pag Kristiyano ka,
Hindi ka namumuhay na parang hindi Kristiyano. Yan ang ibig sabihin po nito. Amen po ba? Maraming Kristiyano nagsasabing sila ay Kristiyano, pero ang buhay nila, kamukha ng mga hindi Kristiyano. Ang totoong Kristiyano po, namumuhay ng Kristiyano, kahit ilagay mo, ihalo mo yan sa mga hindi Kristiyano, lilitaw at lilitaw yan na siya ay Kristiyano sapagkat kaiba ang buhay. Amen po ba? Oh. Kaya ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng abilidad para masalungan natin ang agos ng mundo. Kasi sabi nga ng Romans 12, di ba, verse 1 to 8, to 2, huwag daw nating susundin ang takbo ng mundong ito. Lagi tayong pasalungat sa agos eh. Kaya minsan, maramdaman mo ang pressure sa buhay kasi lahat ay papunta doon. Ikaw ay pa ganun. Oh. Pasalungat ka lagi sa agos kasi ang mundo, puro kasalanan ang tinatakbo. Amen po ba? Obserbahan mo ang mga taong hindi makasanlibutan. Sa pagsasalita pa lang, mura dito, mura doon. Oh. Magkwento yan, puro kabastusan, mga walang kwentang pananalita. So, kaya tayo ay laging pasalungat sa agos. Kaya minsan, pag ikaw ay Kristiyano at nandun ka na, halimbawa, nagtatrabaho ka sa isang pabrika o mga hindi Kristiyano ang mga ang mga kasama, tampulan ka ng biruan kasi hindi ka sumasabay sa kanila. Amen po ba? Naranasan niyo po ba yan? Ako'y naranasan ko yan eh. Oh, salamat sa Diyos at tinanggal niya ako doon sa ganong kalagayan. Kasi po, ang hirap talaga. Ang hirap makibagay sa mga hindi Kristiyano. Kasi ang kanilang buhay ay malayo talaga sa Panginoon. So, okay. Number 5 po tayo. Last. God's grace sustain us by giving protection to preserve us until the end. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay umaalalay sa atin, binibigyang proteksyon upang mapangalagaan tayo hanggang wakas. Are you listening? Amen. So ito po ay mga talata na nagpapakita ng proteksyon ng Diyos para ma-preserve tayo hanggang sa huli. Okay. 2 Thessalonians 3:3. Sabi po dito, pakita mo muna yung talata. 2 Thessalonians 3:3, but the Lord is faithful, and He will strengthen you and protect you from the evil one. Amen po ba? So, sa Tagalog, ngunit tapat ang Panginoon at palalakasin ka niya at ipagsasanggalang ka mula sa masama. Amen? So ang Panginoon laging nakaalalay, pinuprotektahan ito ang mga mananampalataya. Okay. 2 Timothy 4:18. The Lord will rescue me from every evil attack, will bring me safely to His heavenly kingdom. Sa Tagalog, iligtas ako ng Panginoon sa bawat masamang pagsalakay at dadalhin akong ligtas sa Kanyang makalangit na kaharian. Amen po ba? So ganyan po ang Lord. Ang protection niya ay nasa mga mananampalataya. Iingatan Kanyang ligtas hanggang sa kaharian ng Panginoon. Hebrews 13:6. Okay. Sabi dito sa talatang ito, so we can say with confidence, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere people do to me? Sa Tagalog,
Kaya masasabi nating may pagtitiwala, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng mga tao? Amen? John chapter 10, verse 28 to 30. Sabi dito, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Sa Tagalog, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at hindi sila malilipol, at walang sinumang aagaw sa kanila sa aking mga kamay. Amen po ba? Isa pang talata, Philippians 1:6. Sabi dito, I am certain that God, who began the good works within you, will continue His work until it is finally finished on the day when Christ Jesus returns. Sa Tagalog, at natitiyak ko na ang Diyos na nagpasimula ng mabubuting gawa sa loob ninyo ay magpapatuloy sa kanyang gawain hanggang wakas, at tatapusin niya ito hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Amen po ba? Napakadami pong talata ang nagpapakita na protektado ang isang mananampalataya ng Panginoon. Ang Diyos ang umaalalay sa atin hanggang matapos ang buhay na ito, hanggang bumalik ang Panginoon. Kaya, pag ikaw ay mananampalataya, sure na sure ang kaligtasan mo. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Hindi ka maagaw. Amen po ba? Okay. So, life application po tayo. Ano ang life application po natin sa ating 5 na pag-usapan kung papaano tayo, ang mga mananampalataya ay sinusustain ng Lord sa lahat ng bagay. Life application, kapag ikaw ay tunay na mananampalataya o genuine believers, lagi mong ilagay sa isip at puso mo na ikaw ay aalalayan, sustain. Aalalayan ka ng Diyos sa lahat ng bagay hanggang sa dulo ng iyong buhay. Amen? Lagi mong ilagay yon sa puso't isipan mo. Kasi pag hindi ganyan ang isip mo at hindi ganyan ang pananaw mo, hindi ganyan ang pananampalataya mo, ikaw yung taong pawardi-wardi lang maglingkod. Minsan, maganda ang mood, minsan ay wala sa mood, minsan ay nananampalataya, minsan naman ay wala ng pananampalataya, minsan ay reklamador, minsan naman ay medyo matino. Hindi established ba? Nagigets niyo po ba ako? Nandiyan po ba kayo? Kailangan ito ang ma-establish natin sa ating isip at puso. Kasi pag hindi establish ang isipan mo, lagi kang on and off. Minsan mainit, minsan malamig. Minsan ganadong maglingkod, minsan nawawala. Hindi consistent. Kaya makita nyo, ang mga pagpapala ng Diyos sa kanila, hindi rin consistent. Amen? May mga pagtuturo ang Diyos sa bawat mga pinagdadaanan natin. Pero, yun nga, pag malinaw sa iyo ito, anumang pagdaanan mo, tuloy-tuloy, walang makakahadlang sa iyo. Hanggang sa huli, magkakasama tayo hanggang sa langit. Hindi yung si isang taon, wala na si ano, nasaan kaya? Wala na. Di ba? Lingon-lingon kayo, may mga nakikita kayong dating mukha na ngayon ay wala na. Di ba? May mga kapatiran tayo dati. Kinakamayan mo, ngayon ay wala na. Hindi mo na makita. Hindi mo na alam kung nasaan. Bakit? Hindi consistent. Hindi malinaw ang kanyang
ang kanyang disposisyon. Walang ang isip niya ay hindi ganito. Kaya kailangan nating ilagay kung tunay kang mananampalataya. If you are genuine believers, ito dapat ang maging isipan mo, ang nakalagay sa puso mo, na hanggang sa huli, aalalayan ka ng Diyos at hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Big idea natin ngayong umaga. In Christ, I am assured of God's sustaining grace until the end. Basahin nga po natin sabay-sabay. In Christ, I am assured of God's sustaining grace until the end. Sa Tagalog, kay Kristo, ako ay nakatitiyak ng pag-alalay ng biyaya ng Diyos hanggang sa wakas. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Thank you.